Magandang araw po sa inyong lahat. Tara na't simulan na natin ang intense na pagkikita ni Vlad at ng misteryosong boses. Tayo na't simulan na natin. Sa isang mundong tila walang hangganan, natagpuan ni Vlad ang sarili na tumatakbo sa isang kakaibang habulan. Pilit nitong itinutulak ang kanyang sariling katawan sa sukdulan habang masaya itong tumatakbo papalapit sa misteryosong boses. Ngunit tila may napansin ito. Kahit gaano ito kabilis tumakbo, hindi nababawasan ang distansya sa pagitan nila. Hindi siya makalapit kahit kaunti. Parang walang katapusan ang agwat. Para itong isang malawak na kawalan na nagpapakita ng kanyang kahinaan. Nabigla si Vlad at nalilito, unti-unting nawalan ito ng pag-asa. Nakikita niya ang misteryosong boses sa harap niya, ngunit hindi niya ito maabot. Sa isip niya, nagsimulang pumasok ang takot. Napagtanto niyang kahit anong gawin nito, hindi siya makakalapit. Pero hindi siya tumigil. Patuloy siyang tumakbo, ayaw tanggapin ang kanyang limitasyon. Hanggang sa huminto na ito. Tinanong ni Vlad ang boses kung talaga bang masyado pang maaga para sa kanya. Tila tahimik lamang ang boses at kalmadong nakatayo sa harap ni Vlad. Kinuyam ni Vlad ang kanyang mga kamao at sinabing, ginawa niya daw ang lahat ngunit tila ang layo pa din ng agwat ng kanilang mundo. Tinanong niya muli ang misteryosong boses kung hindi daw ba ito makalapit kahit konti. Para kay Vlad, ang pagitan nila ay parang sugat na hindi naghihilom. Nauunawaan ng misteryosong boses ang nararamdaman ni Vlad, ang kalungkutan na hinahanap nito sa kabila ng mga pagsubok. Hindi alam ng misteryosong boses kung ano ang pwede nitong gawin upang gumaan ang pakiramdam ni Vlad. Sa wakas, nagsalita ang misteryosong boses. Sinabi nito na ipinagmamalaki niya daw si Vlad. Kahit pakiramdam ni Vlad ay nabigo siya, hindi yun ang mahalaga. Ipinaliwanag ng misteryosong boses na ang mundo daw ay isang lugar kung saan ay mas maraming bagay ang hindi kayang gawin, kaysa sa mga bagay na magagawa ng isa. Nasusukat ang isang tao sa kung gaano ito katatag na magpatuloy, kahit mahirap abutin ang kanyang pangarap. Tuloy pa nito, na ipinagmamalaki daw ito ng misteryosong boses, kung saan napatuloy itong tumitingala kahit walang nakakapansin sa kanya. Dahan-dahan namang gamaan ang loob ni Vlad habang nakikinig sa misteryosong boses. Pagkatapos ay sinabi nito kay Vlad na wag daw nitong kalimutan ang pakiramdam na ito. Ang lugar kung saan nakikita niya ay ang maging mundo nito. Pagkatapos, sinabi niya kay Vlad na itaas nito ang kanyang ulo. Mahina namang tinanong ni Vlad kung tama daw ba ang kanyang ginagawa. Sumagot agad ang misteryosong boses. Oo, ngunit nag-alinlangan pa rin si Vlad. Tinanong niya kung kaya pa ba daw nitong lumakas. Pakiramdam kasi nito, na laging may mas malaking hadlang sa harap niya. Pinaalala ng misteryosong boses ang kanyang nakaraan noong tinuturuan pa ito kung paano humawak ng espada. Noong una daw, ay sinubukan nitong abutin ang buwan gamit ang kanyang espada. Isang bagay na imposible nitong magawa noon. Pero ngayon, hindi daw ba't naabot na niya ang liwanag nito. Nabigla si Vlad at natahimik sa sinabi ng boses. Naalala nito ang lahat ng pinagdaanan niya. Noong kinalaban nito ang Black Mage, ang pagkalaban nito sa kabalyerong si Pablo, ang pagharap nito sa Deathworm, ang pagkalaban nito sa paring kabalyero, at ang pagpatay nito sa Lindblom at sa Black Bear hanggang ngayon, ay sapat na daw ang nagawa nito. Tuloy pa nito na ang kailangan lang daw nitong gawin ay sumulong at magpatuloy tulad ng ginagawa nito noon. Pagkatapos ay hinugot ng misteryosong boses ang isang espada mula sa lupa at tinapon ito papunta kay Vlad. Sinabi niyang maayos ang naging paglalakbay nila, at nasa tamang landas naman daw si Vlad. Nagulat si Vlad. Nakilala nito agad ang espada, ito ang espada ng Swordmaster. Habang tumatalikod ang misteryosong boses, nagbigay ito ng huling payo. Sinabi nito na ang lahat daw ay nagsisimula sa paniniwala sa sarili. At hindi ito kailanman tumigil sa paniniwala kay Vlad. Ngayon ay si Vlad naman daw ang magpapatuloy. Nabigla si Vlad at parang malungkot ito dahil sa hindi na naman nito makikita ang misteryosong boses. Unti-unting naglaho ang misteryosong boses at sa huling pagkakataon ay ngumit ito kay Vlad. Nalungkot si Vlad, ngunit kasabay nito ay nakaramdam siya ng bagong lakas at layunin. Muling umilo ang paro-paro at naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Pagmulat ng kanyang mga mata ay nasa ilalim na ito ng World Tree. Nakahiga ito sa damuhan at pinalilibutan ng mga paro-paro. Umupo ito at tumingin sa World Tree. Pagtingin nito sa kanyang kiliran, ay nakita nito ang espada.
Mas maliwanag ito kaysa sa dati. Sinabi dito na siya na daw ang susunod. Sa kabilang bahagi ng puno, may isang presensya na gumalaw, ang dragon. Umabot ito sa lugar ng mga espiritu at tinignan nito ng may galit. Kinutya nito ang kanilang anyo at sinabing, mahihina daw ang mga ito. Sumugod ito at gustong kainin ang mga espiritu para makuha ang kanilang kapangyarihan. Ngunit biglang may malakas na tinig na pumihil dito. Nabigla ang dragon at tumigil ito. Lumitaw ang mga paro-paro, at sa isang iglap, ay naroon si Vlad. Nakatayo ito sa harapan ng dragon. Tiningnan niya ito ng may pagkasuklam at tinawag niya itong isang butiki. Inilapag siya ng mga paro-paro sa sanga, sa pagitan ng dragon at ng mga espiritu at agad naman itong naghanda. Naramdaman ng dragon ang panganib nang makita nito ang espada ni Vlad. Nakaramdam ito ng takot at umungal ito ngunit hindi gumalaw si Vlad. Tahimik nitong inipon ang kanyang lakas at sumisid sa pinakailalim ng kanyang mundo. Sinabi nito sa sarili na panahon na daw para siya naman ang magprotekta. Biglang sumabog ang kanyang aura at binuhos ang natitira nitong lakas. Bigla namang sumugod ang dragon at sumugod din si Vlad. Nagbanggaan ang dalawa ngunit hindi na ito kagaya ng dati. Tinamaan nito ang leeg ng dragon. Sinundan nito agad ng isang atake na pumutol sa sungay nito. Sumigaw ang dragon sa sakit, at naramdaman nito ang takot. Sa huling pagsubok, umatake ang dragon gamit ang matutulis nitong mga tinek. Pero bumagal ang mundo para kay Vlad, ginamit nito ang parihong ginamit ng matandang kabalyero. Nakikita nito ang lahat ng hindi nakikita ng ibang tao. At dito ay sinabing, nakikita nito ang nakatago sa hindi mabilang na linya ng kamatayan, at may iisang landas lamang ang buhay. Iniwasan ni Vlad ang mga pag-atake ng dragon, at agad na nakalapit sa harapan nito. Nang umatake na ang dragon ay tinitigan ito ni Vlad. Bigla namang hindi ito makagalaw, para bang katulad ng ginawa ni Mercia noong kinalaban nito ang Lindblom. Nang inig ang dragon sa takot nang tinamaan ito ng matinding presensya ni Vlad. Ibinaksak ni Vlad ang kanyang espada sa tagiliran nito, at ibinuhos ni Vlad ang lahat ng kanyang lakas at sumigaw ito nang ngayon daw ay siya naman ang magpapatuloy. Iniwan ni Vlad ang dragon at kasabay nito, ay ang isang malakas na pagsabog ng aura. Mula sa itaas ng World Tree, may isang malakas na liwanag na umakyat sa langit. Nakita ito ng lahat, nagulat ang mga elf at napatingin ang mga mandirigma. Naramdaman ng lahat ang lakas nito. Sa malayo, nakaramdam si Var-Adis ng napakalakas na aura. Napasigaw naman ang isang kawal kay Var-Adis at sanabi nitong tingnan daw nito ang nasa ibabaw ng World Tree. Makikita na nahuhulog ang dragon sa mataas na bahagi ng World Tree, nagtaka naman si Var-Adis kung sino ang nakatalo sa dragon na iyon. Nang tumingin ito sa taas, akala nito ang Swordmaster iyon. Ngunit sa huli, napagtanto nito na ito pala ay si Vlad, ang bagong tagapagmana ng espada, at ang susunod na Swordmaster. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.